Kahanga-hanga ang isang nangangalakal ng basura sa Maynila dahil sa kanyang galing sa pagsasalita ng Ingles at kaalaman sa scientific names ng mga halaman. Pero maaantig po kayo sa kanyang kwento mula sa pagiging janitor, pagtatapos ng kurso para maging guro at ngayon pamumuhay ng mag-isa sa kalsada. Kilalanin po natin siya sa report ng saksi si Lay Alves. My name is Alfredo Manuel, who live in 2190 Road 12, Pabis Gate, Santa Ana, Manila. Kung hindi mo kakausapin, wala kang mapapansing di pangkaraniwan kay Mang Alfredo Di Chanco Manuel. Sa madalas na paglalakad niya sa Pedro Hill at Taft Avenue sa Maynila, kung hindi nagbebenta ng dyaryo, makikita siyang namumulot ng mga mapapakinabangang basura. Pero kung obserbahan siya tulad ng ginawa ko kanina, baka matsyempohan niyo rin siyang nagsusulat. Ang isinulat niya kanina, mga scientific name ng mga halaman. Scientific name na mango. Mangifera indica. Sampagita. Has meaning sambap. Ang waling-waling is Banda Sanderiana. Ilang-ilang. Kalanga odorata. Sa patuloy naming kwentuhan, napansin ko rin ang galing niya sa Ingles. Halos ako na nga ang manosebleed sa lalim ng ilang salitang kanyang alam. Iconoclast, an image destroyer. Nepente, a drug inducing forgetfulness of sorrow. Tintinabulation is the ringing of bells. Kakistocracy is a government, a form of government that is ruled by worse criminals, recidivists, scoundrel, law offenders. Pinakamahaba po. Pneumono, ultramicroscopic, silico, volcanoconiosis, the longest word in the dictionary. What does it mean? Anong ibig sabihin? The meaning of that is a lung disease of minors. Abstemious is moderate in eating. Pagmalaki ni Mang Alfredo, marami sa mga alam niya ay produkto ng self-study. Napakasarap kung mag-aaral lang ang iba. Dinivote ko ang time ko sa ganito, sa writing, reading, research. Kasi kung hindi ako nag-devote dito sa ganito, I can speak. Pero ang pagkatuwa ko sa husay ni Mang Alfredo, napalitan nang marinig ko ang malungkot niyang kwento. Pag-amin ni Mang Alfredo, tapos siya sa kursong education at pumasa sa licensure exam noong 1986, bukod pa sa isa ring civil service exam passer. Ang diploma nakuha niya matapos mamasukan bilang janitor sa isang eskwelahan sa Malate, Maynila. Yung motivation, you have to encourage each and every one of you to be successful in life. Pero ang pagsisikap, nauwi sa wala nang siya mismo ay panghinaan ng loob sa paulit-ulit daw na pag-reject sa kanyang pag-a-apply na maging guro. Sa huli nalaman niyang dahil pala ito sa record ng umunoy pagnanakaw niya sa eskwelahan kung saan siya namasukan bilang janitor. Aba, wala naman akong kaalam-alam dyan sa pangyayaring yun na supposing nangyari. Ay sana hinuli naman ako. Oh, frustrated. You feel rejected. And at saka eto, yung ego was hurt. Yung ego yourself was hurt. As if you are despicable. Kaya naman ang maraming namamangha sa kanya, hindi rin maiwasang manghinayang. Kabilang si Professor Benjamin Mangubat ng UP Manila. He knows more than I do. So I want to write a book about him. Gusto kong sulat siya, yung buhay niya is, to me, very, iba yan, parang kinalimutan ka ng lipunan, tapos ginawa mo na yung mga indicators, di ba, ng success. Ngayon, nag-iisa na sa buhay si Mang Alfredo at sa mata marahil ng iba, may nasayang siyang kakayahan. Pero para sa akin, maituturing pa rin siyang guro dahil sa itinuro niya sa akin at ibang nakakilala sa kanya na higit pa sa mga scientific names o malalalim na Ingles. Siya ang patunay na maipagpapatuloy pala ng kahit sino ang pagtuklas ng kaalaman. At kung imumulat natin ang ating mata, maraming tulad niya na tila ikinukubling yaman ng lansangan. Ako si Lay Alves, ang inyong saksi.